Magandang araw kaibigan! Samahan niyo po akong muli para sa ika-10 kabanata ng Mapaglarong Puso. Pero bago po natin ipagpatuloy, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nanlamig ang buong katawan ni Sarah matapos marinig ang usapan ng dalawang babae sa loob ng restroom na patungkol kay TJ. Sino si Alexandra? Walang pasakaling tanong ni Sarah kay TJ habang sakay sila ng sasakyan pauwi ng kanyang apartment. TJ, kung nalilito ka sa nararamdaman mo, siguro ay hindi mo mamasamain kung mula ngayon ay hihilingin kong layuan mo na ako. Goodbye, TJ. Finally, walang ano-ano ay bulaslas ni Michelle. Napatingin si Sarah dito. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Finally, ngumiti ka rin. Akala ko talaga hindi na kita makikitang nakangiti uli. Hindi nalalayo sa katotohanan ang obserbasyon nito. Nang mga nakalipas na buwan ay palagi siyang matamlay at bihira kung ngumiti. Kaya naman, nitong mga nagdaang araw ay madalas siyang yayain ito kung saan-saan. Batid niyang paraan ito iyon para aliwin siya at nagpapasalamat siya dahil binayayaan siya ng kaibigan na tulad nito. Alam na nito ang nangyari sa kanila ni TJ. Minsan ay nadatngan siya nito sa kanyang apartment na namumukto ang mga mata. Hindi siya tinantanin nito hanggat hindi niya nasasabi rito ang lahat-lahat. Tama ang ginawa mo, Sarah. Pabayaan mo na ang walang hiyang lalaking iyon. You're better off without him. Iyon ang nanggigigil na sabi nito sa kanya pagkatapos niyang sabihin dito ang nangyari. Sumang-ayon siya sa konklusyon nito. Naniniwala siyang tama ang ginawa niya. Hindi siya pinalaki ng kanyang ina para magpagamit sa ibang tao. Kung iisipin kasi, ay parang ginawa siyang reserbang gulong ni TJ. Hinayaan itong nasa tabi lamang siya, pero ibang babae pala ang titingnan nito. Para nga naman, kung sakaling walang kahihinatngan ang kung anumang meron ito at ang Alexandra na iyon, ay meron pa rin itong ibang masusulingan. Napakasama pala ng ugali nito. Sa kabila ng katotohanang iyon, ay hindi pa rin niya magawang sikilin ang kanyang damdamin para dito. Mahal pa rin niya ang tinamaan ng magaling. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Naniniwala siyang na paghihilom ng panahon ang anumang sugat. Panahon lamang ang kailangan niya at lilipas din ang kahibangan niya rito. Kaya lang, nakakatakot ka, wika ni Michelle. Kanina ay niyaya siya nitong manood ng sine, kaya naroroon sila ngayon sa Makati. Pagkatapos manood ng sine, ay sumaglit sila sa supermarket para mamili ng grocery. Tapos na silang mag-ikot at sa kasalukuyan ay nakapila na sa cashier. Naroroon sila nang magkomento ito tungkol sa pagngiti niya. Bakit naman? Bigla ka na lang ngumingiti nang walang dahilan. Aba, iba na ang ibig sabihin niyan. Nauwi sa ngiwi ang ngiti niya. Luka-luka. Tama ikaw, hindi ako. Tumigil ka nga. Naalala ko lang yung isang eksena sa palabas kanina. Ang pinakabagong pelikula na pinagbibidahan ni Adam Sandler ang napili nilang panoorin. Alin doon? Yung part kung saan sinabi niya rito ang eksenang naalala niya.
Hindi ito nagpanaig. Nagbanggit din ito ng ilang nakakatawang eksena na tumulak sa isip nito. Maya-maya pa ay panay na ang bungis-ngisan nila. Noon na lamang siya tumawa uli ng hindi pilit. It felt good. Narealize niyang nakakamiss din pala ang pagtawa. "Sarah, is that you?" Nilingon niya si Lester. Nakapila ito 2 counter ang layo mula sa counter na kinatatayuan nila ni Michelle. Matagal na, buhat nang mawalan sila ng komunikasyon, hindi niya alam kung ano ang nangyari dito. Basta na lamang kasi ito tumigil sa pagpapadala ng text message sa kanya. "I thought it was you. I recognize your voice. Hindi lang ako makalapit dahil imunestra nito ang shopping cart nito na nasa pila. Small word, no? Kumusta ka na?" "Okay naman. No complaints." "Sige na, lapitan mo na. Ako na ang bahala rito," sabad ni Michelle. Bahagya pa siyang tinulak nito sa direksyon ni Lester. Nagkibit balikat siya. Kapag kuwan ay nilapitan nga niya ang lalaki at nakipagkwentuhan siya rito. Nalaman niyang kaya pala hindi ito nagpaparamdam sa kanya ay dahil nasira ang SIM card nito at walang ibang kopya ito ng cellphone number niya. Nang matapos ang transaksyon nila sa kahera ay nagpresenta itong ihatid sila. Hindi siya nagdalawang isip sa pagpayag. Unti-unti nang nagbabalik sa normal ang buhay ni Sarah. She knew she was well on the road to recovery. Kahit mabagal ang pag-usad niya, ang mahalaga ay umuusad siya. Malaki ang naitulong sa kanya ni Lester. Mula na magkita sila sa supermarket, ay palagi na niyang nakakausap ito. Ilang beses na rin silang lumalabas para mag-date. Naisip niyang mas mabilis niyang makakalimutan si TJ kung bubuksan niya ang pinto sa ibang manliligaw, kaya iyon ang ginawa niya. Bagaman wala pang ipinahihiwatig si Lester sa kanya, batid niyang doon din patungo ang atensyong ipinamamalas nito sa kanya. Hindi masama kung sakaling magiging sila dahil mabait, gwapo, responsable at may sense of humor ito. Matutuwa pa ang kanyang ina dahil isang doktor ito. Ano pa ang hahanapin niya rito? Naniniwala siyang darating din ang araw na matututunan niyang mahalin ito dahil hindi naman ito mahirap mahalin. Wala siyang lakad ng araw na iyon dahil may duty ito sa ospital, kaya naroroon siya sa kanyang apartment. Sa kawalan ng magawa ay naisip niyang manood ng TV. Nang pindutin niya ang remote control ay primetime news ang palabas na bumulaga sa kanya. Kasunod ng entertainment segment ang sport segment. Ganon na lamang ang panghihina ng kanyang mga tuhod nang marinig niya ang ibinalita ng reporter. Di umano ay nagkaroon ng injury si TJ sa laro nito kanina. Ayon sa ulat ay nasa ospital daw ito, hindi pa malaman ang kalagayan. Literal na pinanawan siya ng kulay nang maisip niyang malamang ay malubha ang kondisyon nito. Bakit hahantong sa telebisyon ang nangyari dito kung maayos ito? Hindi siya nag-aksaya ng panahon, dali-dali siyang nagbihis. Laking pasasalamat niya nang paglabas niya ng apartment ay nakakuha agad siya ng taxi. Pagdating niya sa lobby ng ospital na pinagdalhan kay TJ ay nakasalubong niya si Lester. Saka lamang niya naalalang doon nga pala ito nag-i-intern. Ang lapad ng ngiti nito nang makita siya. "What are you doing here?" tanong nito. Noon lamang niya nakita itong nakasuot ng hospital scrub. Doktor na doktor ang hitsura nito. "Kuwan, nabalitaan ko kasi na nandito si TJ. Right?
magkakilala nga pala kayo. Akala ko pa naman ako ang sinadya mo rito. Matipid ng ngiti lamang ang tinugon niya rito. I know what floor he's in. Come, I'll take you to him. Pero naka-duty ka. It's okay. It's a low night at saka ipipage naman nila ako kung kailangan nila ako. Magkasamang binaybay nila ang pasilyo patungo sa hilera ng elevators. Nagkaroon ng kaunting komosyon dito kanina nang dumating sa ER si TJ. Ang dami kasi niyang kasama. I was there and I saw everything. Pagkukwento nito. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanya? He had a bad fall. Pumutok ang kanyang kilay and it had to be stitched up. Nagpakawala siya ng sigh of relief. Ang buong akala niya ay kung napaano na ito. Ang iniisip niya ay ang worst case scenario na nabalda ito kagaya ng napabalitang nangyari sa isa pang player ilang taon pa lamang ang nakalipas. Alam niya kung gaano kamahal ni TJ ang basketball at magiging mahirap dito kung sakaling hindi ito makakapaglaro uli. Mabuti na lamang at hindi nagkatotoo ang pinangangambahan niya. Sure ka? Iyon lang talaga ang nangyari? Ibig sabihin ay maayos na ang lagay niya? Paniniguro niya. As far as I know, yes. Pero nawalan yata siya ng consciousness kanina. That's why he had to stay the night. Para masiguro na wala siyang confusion. Confusion? Don't worry. It's just a precaution. I'm sure magiging okay din ang lahat. Maya-maya pa ay narating nila ang palapag kung saan naroroon ang silid ni TJ. Tumigil sila sandali sa nurse's station para magtanong at saka nagpatuloy uli sa paglalakad. Bawat hakbang niya ay pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayon alam niyang maayos ang kondisyon nito ay parang ayaw niyang tumuloy. Kaya lang kasama niya si Lester at mahihirapan siyang ipaliwanag dito kung bakit biglang nagbago ang kanyang isip. Here we are. 4:08. Ikaw na lang ang pumasok sa loob. Natigilan siya. Huminga muna siya ng malalim bago niya tinulak pabukas ang pinto. Ang unang bumungad sa kanya ay ang likod ni TJ. Naka-hospital gown ito habang nakatayo at nakasilip sa labas ng malapad na bintana. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa sabitan ng swero at ang kabila naman ay gamit nito para hawiin ang slat ng blinds. Marahil ay nararamdaman nitong nakatingin siya rito dahil nilingon siya nito. Sarah? Tama ba ang nakikita ko? Kumurap-kurap si TJ. Gusto niyang makatiyak na hindi siya nananaginip lamang. Hi, bati ni Sarah. Nang marinig niya ang matamis na tinig nito, ay saka lamang niyang nakumbinsing totoong naririto ito. Sarah? Ilang segundo rin silang nakatayo lamang doon habang magkahinang ang kanilang mga mata. Tuloy ka, maya-maya ay wika nito. Inilapat ito pasara ang pinto, ngunit hindi ito humakbang palapit sa kanya. Namumuhi siya sa kanyang sarili dahil alam niyang walang iba kundi siya lamang ang dapat sisihin kung bakit ngayon ay merong pader sa pagitan nila. Nalaman ko sa news kanina na nandito ka raw. I'm in the news? Matipid na tango ang sagot nito. Naroroon pa rin ito sa tabi ng pinto at halatang nangingilag sa kanya. God, it was so awful, this awkwardness between them. He will give everything just to bring back what they had before. Sige, mauna na ako. Get well soon na lang. He panicked. What? So soon? Gusto ko lang namang malaman kung maayos ka. Sige,
Hindi na kita aabalahin para makapagpahinga ka na. Pagka-uwi ka niyon ay tumalikod na ito. Wait! Could you help me back to bed? Kaya lamang niya nasabi iyon ay dahil gusto niyang lumapit ito sa kanya. Wala naman talaga siyang nararamdaman. Bilang atleta ay sanay sa pisikal na abuso ang kanyang katawan, kaya baliwala lamang sa kanya ang kakapiraso na tahi niya. Mukhang atubili pa rin ito, pero nilapitan naman siya nito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat nito. Sa ayos nilang iyon ay langhap na langhap niya ang amoy ng buhok nito. She smells so nice, so feminine and pure. He missed her so much. Inalalayan siya nito hanggang sa marating nila ang kama. Pagkatapos ay tinulungan siya nitong makahiga. Kinumutan pa siya nito habang inaayos nito ang pagkakalapat ng kumot sa kanyang dibdib ay sinambit niya ang pangalan nito. Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili. Dahil sobrang miss niya ito, ay siniil niya ito ng halik. Hindi nagtagal ay naging mapaghanap ang kanyang mga labi at nagbunyi siya ng lihim na tugunan ito ng halik. Wala siyang ideya kung gaano katagal na magkalapat ang kanilang mga labi. Kung siya ang masusunod, ayaw na niyang matapos ang halik na iyon. Nang biglang bumukas ang pinto, ay itinulak siya nito palayo na daig pa ang napaso. Sabay silang bumaling sa pinto. He saw Alexandra enter his room. Nasa kung anong hinahalungkay sa bitbit na paper bag ang mga mata nito, kaya walang kamalay-malay ito na hindi siya nag-iisa. Dinalhan kita ng damit at toiletries. At, oh, may kasama ka pala. Hello Alexandra, ang sama ng timing mo. Hey sick boy. Sinulyapan nito si Sarah at saka itinutok uli sa kanya ang mga mata. Aren't you going to introduce us? Sarah, meet Alexandra. Alexandra, si Sarah. Nagpalitan ng ngiti at pagbati ang mga ito. Pagkatapos ay nagpaalam na si Sarah. Maiwan ko na kayo. Mukhang may pag-uusapan pa kayo. Bumaling ito sa kanya. TJ, pagaling ka agad. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito at mabilis naglakad palabas ng silid. Sarah, wait. Pigil niya rito, subalit hindi siya pinansin nito. Napilitan tuloy siyang tumayo para habulin ito. Pero hindi niya na ituloy ang gagawin sanang pagtawag sa pangalan nito nang makita niyang may kasama pala itong naghihintay sa labas. Agay, kaya pala nagmamadali ito. Isinara nito ang pinto bago siya mapuna ng mga ito. Makailang beses ding nagpapalit-palit ang isip ni Sarah bago sa wakas ay nakapili siya ng gusto niyang kulay at iyon ay mapusyaw na chocolate. Mind makeover niya ang kanyang apartment. Hindi na siya umarkila ng handyman. Ang gusto niya ay siya mismo ang gagawa ng malaking porsyento ng trabaho. Batid niyang mas magiging rewarding iyon para sa kanya. Nagtimpla siya ng pintura sa lumang balde. Nang makontento na sa kanilabasan ng mga pinaghalo niyang kulay, ay pinasadahan na niya ng roller brush ang dingding. What do you think? Baling niya kay Lester. Nang banggitin niya rito ang tungkol sa pet project niya, ay nagpresenta itong tutulungan siya, kaya naroroon ito ngayon. Nice! Hindi ba masyadong madilim ang kulay? Hindi naman. Ang sabi mo, balak mo ring bumili ng bagong couch, di ba? Light color ang piliin mo para maganda ang contrast. Iyon talaga ang plano ko. Cool. Kinuha nito ang isa pang roller brush at hinago din ang dingding. Maya-maya pa ay pareho na silang wiling-wili
sa pagpipinta. This is fun. Nakakatanggal ng pagod, komento nito. Oo nga, medyo nakakangalay nga lang. Napapangalahati na nila ang pader nang istorbohin sila ng mga katok sa pinto. Are you expecting anyone? Umiling siya. Saglit lang, I'll see who it is. Tinungo niya at binuksan ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Iyon ang unang namutawi mula sa kanyang bibig nang makita niya si TJ. Pakyut nang umiti ito sa kanya at nadama na naman niya ang pamilyar na haplos na iyon sa kanyang puso sa tuwing gagawin ito iyon. Hi, I just came to say, well hi. Mula nang dalawin niya ito sa hospital, 1 linggo na ang nakakaraan ay hindi pa uli sila nagkikita. Umiwas na uli siya rito, maihahambing niya ito sa isang substance addiction at wala pa siyang ganap na nakaka-recover dito. Mapanganib para sa kanya ang makipag-communicate dito dahil malaki ang posibilidad na magka-relapse siya. Patunay ang halik na pinagsaluhan nila sa hospital room, hindi dapat nangyari iyon. Humakbang siya, sabay hinila pa sara ang pinto sa likuran. Ba't nagpunta ka pa rito? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Hindi niya maiwasang mabahira ng iritasyon ang kanyang tinig. Mabuti iyon dahil lalo lamang siyang mahihirapang kalimutan ito kung mag-i-encourage itong sumulpot doon kung kailan ito gusto. Sa halip na tumugon ay humakbang ito palapit sa kanya. You smell like paint. Anong ginagawa mo? Are you painting your place? Pwede kitang tulungan if you like. Thanks, but no thanks. He smiled at her coldly, the way he used to. Come on, I'm very useful, you know. My height advantage is your disposal. Muli ay humakbang ito palapit sa kanya. Humakbang naman siya paatras hanggang sa lumapat ang kanyang likod sa dahon ng pinto. Hindi nasabi, umalis ka na. Paano kung ayaw ko? Utang na loob, TJ. Huwag ka namang ganyan. Alam ba ni Alexandra kung nasaan ka? Hindi ito nagkaroon ng pagkakataon tumugon dahil biglang bumukas ang pinto sa likuran niya. Dahil nakasandal siya roon, ay bahagya siyang nawala ng balanse. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Lester. Tumawa siya para itago ang nadaramang pagkailang. Kahit hindi siya nakatingin kay TJ, alam niyang nakatutok sa kanya ang mga mata nito. Walang dahilan para mag-guilty siya, ngunit iyon ang nadarama niya ng mga sandaling iyon. I wonder what was taking you so long, so I came here to check, wika ni Lester. Isang ideya ang bumuo sa kanyang isip. Umambriset siya rito at inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Ikaw talaga? Ilang minuto lang akong nawala, na mismo na agad ako. Nilangkapan niya ang lambing ng kanyang tono. Malamang ay nagtataka ito dahil kailanman ay hindi siya naging touchy feeling at malambing dito. Mabuti na lamang at mataas ang IQ nito, kaya nakuha agad nito ang nais niyang mangyari. Kinintala nito ng halik ang kanyang ulo at saka binalingan si TJ para ilahad ang kamay nito. I'm Lester pare. TJ granted his name. Madilim ang mukha at salubong ang mga kilay nito. I know, it was nice to meet you finally. Nagkamay ang mga ito, hindi nagtagal ay nagpaalam na si TJ. What was that all about? Tanong sa kanya ni Lester, nang sila na lamang dalawa ang naroroon. At nagsimula siyang magpaliwanag dito. Magbago kaya ang pagtingin ng binata ngayong alam niyang may Lester nang laging kasama ito? Hanggang kailan naman kaya itatago ni Sarah ang nararamdaman nito para kay TJ? Sabay-sabay po nating alamin sa susunod na kabanata ng Mapaglarong Puso.
Salamat po!